Kapag sinabing Paskong Pinoy, anong naiisip niyo, biyeheros? Yung mga ilaw na kumukuti-kutitap. Malamig na simoy ng hangin sa simbang gabi. Tawanan kasama mga tropa na matagal nang hindi nakita. O baka naman, Noche Buena. Mag-aarama ng mga nakahain. Ayan! Okay, okay po ba yung pressures? Okay. O simpleng salo-salo. Walang kaso. Dahil ang mas importante, ang mga kasama nakakain dito. Ang mga OG o original sa ating buhay. Yes! Pilibutin natin ang buong Pilipinas para tikman ang mga OG din sa lamesang Pinoy, biyeheros. La Luzon? Hindi mo malilimutan yung lasa. Pag natikman mo, kumbaga parang you feel at home. Kumbaga parang talagang Pasko. Visayas? Grabe. Pasok sa banga. Hanggang Mindanao. Tis the season to be hungry, biyeheros. Ho, ho, ho! It's mas time! Ang manamis-namis, maalat-alat, at bida sa lamesang Pinoy tuwing Pasko na hamon, dito yan sa lupain ng mga revolusyonaryo, Bulacan. Hindi lang yan basta-basta niluluto, kundi pinaplansya, damit yarn. Ito ang hamon Bulaqueña para mas merry ang kainan. Hindi ko to titikman ng mag-isa. May mga kasama tayong revolusyonaryo rin sa social media. Pistachio bibingka. Na, admittedly, ito ang pinakamagandang ginawa natin ngayon. Mukha naman siya masarap, pero paano natin malalaman kung masarap yan? Tingnan natin, pero bakit yan? Tamis yung pistachio cream natin. Tapos yung bibingka natin, sobrang buttery. Mag-bless na sa paborito nating ninong all year round. At eksperto pagdating sa pagkuha ng the perfect bite. Walang iba kundi si Ninong Rai. Sa halip na isa lang sa oven, pinadadaanan ng mainit na siansi ang hamon na parang pinaplansya para maluto. Old school ang atake. Yeah. Alam mo, yun ang isa sa mag-add ng flavor dun sa hamon natin, yung smoky taste. Pero So, pwedeng dilayin to. Sorry na po natin, baka humanilaan pa. Salamat po, salamat po. Init pa pala yan. Oo. The perfect bite. Perfect bite, pare. Up. Lasang Pasko. Saan yung kutsito? Oo, lasang Pasko. But wait, there's more. Pati pang himagas nila rito, pinaplansya rin. Ito naman ang pinaso. Literal na pinapaso kasi ang ibabaw nito gamit ang nagbabagang siansing bakal na parang creme brulee. Creme brulee? Tamis! Sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, may kanya-kanya ng nakasanayang pagkain tuwing Noche Buena. Dito sa Bataan, maduguraw ang kanilang Noche Buena. Ang star kasi sa kanilang hapagkainan, itong dinuguan. Pero manamis-namis at kinakain kapares ng suman. Sa Samal, suman at ang dinuguan ang magkaterno. Kumbaga, kinalakan nyo na po ito talagang. Bata pa lang po ako, yung mga lola-lola ko, yan na yung Yun na po yun. hinahanda. Would you know kung bakit suman at hindi po puto? Kasi ang sa amin sa Samal is anihan siya ng mga palay at malagkit. Opo. Ang puto kasi gawa sa flour, minsan ganon. Nahihirapan sila. Eto kasi madali ito, pagkaani, pwede mo na siyang iluto. Pero bago ko matikman ang madugong combo na yan, paghihirapan ko muna to, biyeros. Ituturo ko ngayon sa iyo kung paano ang pagbabalot ng suman. Okay. Kuha tayo ng isang kutsara. Isang kutsara. Okay. Kung Isang kutsara. Lilinggisin natin siya ngayon mabuti. Linggis. Malalim na term na naman tayo. Linggis. Pagpitpit, ganon. Pagpipiin. Pag-flatten. Yan, Parang yan, ganyan. Pag-flatten. Ano po yung sinabi nyo ulit? Paglinggis. Paglinggis. Yeah.
konti. Yan. Tapos ngayon, gaganon. Ay. Ito. Yan. Ito. Para bumilog. Oh my God. Ay, hindi pala ganyan. Huwag mo i-flat. Ayan, ganyan. Flat. Yan, tama. Ayan, ganyan ang ginagawa ng matatanda ng araw. Actually, ginto rin ginagawa ng masahista ko. Ang mga dahon ng saging, isa-isang isinasampay at ibinibilad sa araw para hindi ka agad mapunit. Tabi natin. Kuha na tayong tali. Okay. Then after, ipitin mo sa kamay mo itong isa. Left ko ba right? Ipitin mo ngayon dito. Yung... Okay. Hanggang sa maipit lang siya. Oh my God. Ayan. Ayan na. Spell legit. Diba? Ganyan ang mga gawain namin ng araw, mga lola-lola nga. Galing. Okay lang siya kahit may sumobra. Okay lang. Pero kasi talagang, kumbaga, job done dahil, ano siya? Suman total. Suman. Oh my goodness. Siguro namang deserve ko na itong matikman, no? Buksan po. Okay. Ayun, santilas lang po siya. Yung gitna, yung middle. Ano pong sinabi nyo? Tilas. Tilas. Tilasin, ganon. Tilasin. Yeah, ano yeah. po? Ay, yan po ba yung punit? Oh, sa pero amin, tilas. Tilas sa amin. Tilas. Medyo malalim ang Tagalog. Yan, ganyan. Punit. Kaya sa kapag kanya sabihin na natin, tumalon ako, tapos nun, napunit yung aking shorts. Natilas ang yung aking short. Ganon. Noted, kasi nangyari na po sa akin yan. Tapos sumandok po tayo ng Okay. ang dinuguan. May iba-iba din pong version ng dinuguan. May maasim, may maalat. Pero sa amin po, matamis. Matamis. Matamis ng asim. Ang dinuguan nila sa Bataan, kayang makipagsabayan sa tagal ng selebrasyon ng Pasko ng mga Pinoy. Hindi ito agad-agad napapanis dahil aabot lang naman daw ito ng 2 buwan. Wow! Sige po. Kayo na humura kung ano yung... So yung suman, wala pong asukal. Wala po. Asin na nilalagay namin. Asin lang nilalagay. Actually, yung dinuguan, meron siyang tamis. No? Matamis po talaga sa amin. Matamis, Maasim-asim. maasim-asim, Kaya yung timpla ng suman, maalat-alat naman. Para medyo balance. Ayun. Tikman nyo ng may laman, kaya Ayun, matamis. Apo. At saka ang tagal pagluto niyan, halos 2 hours. 2 years. 2 hours. Di ba? Gets. Ito na siguro yung pinakamatamis na dinuguan na natikman ko. Ang sarap. Siyempre, hindi po ako tila dito. Kapag mag-uuwi po ako. Pagte-take out ko kayo. I mean, tama po. Bago man sa aking panlasa ang dinuguan ng Bataan, nailapit naman nito ang saya ng pagkakabuklod-buklod ng mga pamilya sa tuwing pagsasaluhan nito. Yeros, sa ilang taon na natin magkasama? Napakarami na natin mga pagsubok na hinarap. Bagong hamon naman ang susubok sa atin ngayon, Yeros. Mga biyahero, are you ready for this? Isang trail run ang adventure natin today dito sa Porac, Pampanga. At syempre, habang tumatakbo, kitang-kita natin yung nature. Let's go! Alam nyo, sa mga race katulad nito, kapag narinig mo yung go, bam! Taas ka agad ng adrenaline. And for the people who trained hard for this event, naku, yung pinaghirapan nyo for weeks, for months, eto, nag-materialize na. Of course, I trained also, pero yung execution ko kind of paced it. I love trail running. Ang ganda ng scenery! It's so beautiful to just be outdoors. Ang ganda kapag tumatakbo ka tapos nakikita mo yung iba't ibang puno, yung river, and that's why I'm very, very happy. Pero ang pinaka-fulfilling sa mga ganitong takbo, crossing the finish line, of course. That's it, Pansit. We are done with the Spartan race. Medyo mahirap din siya mga biyeros ha.
May mga paahon, may mga mapuputik na daan. Malapit ka na sa finish line, kala mo nandiyan ka na, natatanong mo na yung finish line, pero iikot ka pa ng malayo. So kakaiba rin talaga yung hirap ng Spartan Race Viajeros. Pero alam mo, kahit anong mantsa galing sa putik at pawis, kakayanin ko dahil nandyan yung breeze. Siyempre, hindi maiwasan mamantsahan ng putik at mapawisan ng aking damit, Viajeros. Pero maganda, ang breeze kaya tanggalin ng matinding mantsa na nababad kahit up to 72 hours pa. At walang kusot needed sa washing machine. Malinis and fresh na ulit ang damit para sa bagong adventure, Viajeros. Fresh na uli para sa bagong adventure, Viajeros. Sa tuwing may lechon sa mga handaan, panigurado, main character yan. Katulad sa biyaheng ito, may main character tayong mga kasama. Ang kapuso artist at online sensation, si Ashley Rivera, aka Petra Mahalimuyak. Magtatapatan kami. At magpapagalingan magluto para sa papremyo na lechon. First balita ko, very competitive ka. Grabe yung very, ano lang. Hindi masyado, sakto lang. Huwag kang gaya-gaya dyan, ha? Hindi nga umiinit yung akin eh. Huwag kang nangungopya dyan. Sarap ba yan? Yun na yun? Are you trying to prove something? Hindi naman. Parang siguro I see things or mga situation as like a game. I make it fun. You make it fun. I like a challenge kasi. Dahil dyan, Oh! Ah, wow! Oh, wow! Wow! Look at that! Ah! Dito sa bayan ng Kiamba, sa Sarangani, sagana ang mga Vaname Shrimp. At ang challenge sa amin ni Ashley, pasarapan ng may ilulutong putahe gamit ang hipon na yan in 15 minutes. ang ingredients na nasa harapan namin ay shrimp, onion, garlic, ginger, sili, gata, shrimp paste at asukal. Oh, mukhang masarap to ah. Naggisa dahil chop na, hindi na ako nag-chop. Tapos nun, ito actually pre-cooked na yung shrimp na usually takes a very quick naman to cook. Sarap ba yan? Game face on yan siya, oh. Aanayin muna natin ang mga ulo-ulo lang. Andyan kasi yung pinaka lasa niya. So, kukunin ko muna yan, yung essence ng hifan. Huwag kang gaya-gaya dyan, ha? Hindi nga umiinit Huwag kang huwag kang nangungopya dyan. Well, alam mo, sa totoo lang, papuntang ano lang to eh. Parang pa-Bicol Express lang yung atake ko dito eh. Actually, nag-culinary school ako. Pero ayoko ipagyabang kasi baka mamaya talo ako, diba? So yung kapal mukha mo, pa-culinary ka, talo ka naman. Uy. Pwede. Wow! Pwede. Woo! Kulang na lang mainit na kanin. Viajeros, I present to you my own special dish. Drink cold down debut. Well, alam niyo naman, mahilig ako sa gata. Mahilig ako sa manghang. Sakto lang. Gusto ko yung lumalabas yung sweet, savory, sour, umami. And I think I pretty much did all that. Drop mic. Yun na yun? Kamustahin naman natin si Ashley. Gusto ko pumaparty yung buong mouth ko. Like, all my senses are activated. Ang kampiyon sa Vaname Shrimp Cooking Competition 2025 na si Leo ang hahatol sa luto namin ni Ashley. Meron siyang
Sipa na. Sipa ng asim? Asim at saka spicy. Ano, kala mo panalo ka na. Grabe! Ano yung itsura? Grabe! Ano kaya masasabi sa luto ni Ashley? Oh my God! Ito. Close. Close ito sa sa Davao talaga. Medyo matamis na maalat. Hindi masyadong yung asim. Tsaka yung spicy, panalo to pero medyo nagano ito sa Davao talaga. Mas closer ito. Kaya po silang win. The best. Dalawa. Thank you, kuya. Dalawa. Thank you for your Masyado kong hindi. Dapat sabi mo isa lang. Paano ba yan, Ash? Mukhang hati na lang tayo sa lechon. Wow! May palechon. Woo! Sir? Yes. Sir, hinga malalim. Okay, hinga. 1, 2, 3. Ayan. Okay. Okay na po ba yung pressures? Okay. Parang may galit ka dyan ah. Dahil main character energy talaga ang lechon tuwing Pasko. Meron pa siyang kakaibang eksena sa Sarangani. Ang itsura kasi nito, flat. Imbis na paganon, paganon. Ito ang pinadaplang lechon. Ito ang pinakamasarap at pinakamalutong na pinadapla ng Datal Batong. Tiyak na kapag nasa hapag ito sa Noche Buena. Bida yan siya. Ganito kalutong ang pinadapla ng Datal Batong. First natin na niloto yung pinadapla is August 2018 dito sa aming tahanan. Kung maikukumpara po natin sa normal o traditional na lechon, yung isang lechon is buo, itong pinadapla is nahahati po sa gitna. Binabalandra muna ang baboy bago isalang sa apoy. Na-prepare po natin yung pinadapla sa ganitong pamaraan para yung mga seasoning natin ma-distribute throughout, and then yung lasa at saka texture ng ating pinadapla is maganda. So yung frame natin is na-prepare ng maayos, stainless frame. Gamit natin para yung resistant ng taiwara sa apoy is hindi siya masira. Isasalang ito sa apoy ng 2 hanggang 3 oras. So gumawa po tayo ng improvised na lutuan. Ang ginagamit po natin na mga pangluto is the oling and then the kahoy. So ito is traditionally cooked pinadapla. So natural lang. Since na hinahati yung buong katawan ng karning baboy, so makikita natin sa pag-prepare, sa pagluto na ang yung excess na oil ng baboy is lalabas talaga. At ang pinadaplang lechon, kasing yummy din kaya ng karaniwang lechon na alam natin, Bieros? Yung mga panlasang nilalagay is nakaano talaga siya, nanunuot talaga siya sa bawat parts ng pinadapla. Kumbaga, walang parts ng pinadapla na nasasayang. Hindi siya masyadong, kumbaga sa Ilonggo term natin is sumod or kakaumay, no, kainin kasi hindi siya mamantika, no? Unlike doon sa common na lechon na kinakain natin. Yung very process na niluluto sa slow cook na style ng tsaka smokiness ng uling at saka kahoy na may apoy, yun, nagkakaroon siya ng crunchy at napakalutong na texture. May bagong hari na ng hapagkainan during Noche Buena na lahat po makaka-enjoy. Ang kakaibang lechon, hindi lang star sa Noche Buena. Dahil tuwing Agosto, ipinagdiriwang nila ang Pinadapla Festival. Dito sa Barangay Datal Batong, ang pinadapla is one way sa pag-welcome ng aming mga bisita. Kung ating tingnan po, ang pag-prepare ng pinadapla is talagang mahirap to prepare. Pero gusto namin ipakita sa mga visitors namin, sa kapamilya namin. Kung ganito ang lechon sa Mindanao, aba, syempre, may entry din mula sa Luzon at Visayas. Labas Lechon Manok Lovers! Ang handog ng Luzon, lechon manok sa pugon. Pinapaikot sa loob ng mga pugon ang mga manok ng 3 hanggang 4 oras. Bukod sa slow cook ito, gumagamit din sila ng tuyong kahoy ng mangga na nakadaragdag daw ng lasa. Una sa lahat, pagbukas pa lang niya, paglatag pa lang, amoy muna agad. Ang bango. Bango. Hindi, mabango talaga. Kala nyo ako yun, hindi ako yun. Ito yun. Ako palagay ko lang, hindi natin kino-consider na flavoring ang heat source. Okay. Tama? May lasa ba ang apoy? Wala.
Wala. Walang lasa Pagsunog apoy. lang. Oo, pag-init lang. And dito talagang amoy na amoy mo siya. Amoy na amoy mo siya. And hindi ko alam kung anong properties ang naibibigay nun dun sa karne itself, pero flavor-wise, kasi nakaamoy ko na eh. Ako na. Rasahan ko na nga sa ngalang. Parang gusto kong kanin. Wow, ang lambot. Ay! Oh. Oh, ang sarap! Hindi dry yung manok. Ay, oo. Ay, moist na moist nga. Oh. Hindi ko alam kung anong mahika meron na sa pugo na yan. Pero meron. Samantala sa Visayas, pasok sa banga ang lechon manok sa Negros Oriental. Literal! Dahil niluluto lang naman ito sa banga. Bakit niyo po naisip na lutuin sa banga at hindi yung pangkaraniwang iniihaw lang, niroroyo? Yun doon, jumaba istorya. Kasi galing akong Middle East. Matagal na ako nagplano kasi meron na akong recipe ng manok. Wala akong pambili. Hindi ko kaya, ang mahal eh. So nag-abroad ako. Nakakita raw si Kuya Tats ng sobrang lambot na manok sa ibang bansa. Banga yung ilalim niya. Doon pumasok ako, pwede ito ah. Ang skills ko kaya, pasok sa banga. Tanggalan mo na. Yan. Oh, yan. Nice na yan. Ito namin yung banga natin. Okay. Dito natin sasabit yung lulutuin. Ato, okay. Meron siyang So, maliit lang pala yung Malit mga uling. niya. Yung uling namin is pinagawa talaga yan para sa... Edi yun yung mga capsule ba? Di ba? Briquettes tawag niya. Briquettes. Okay. Lalagay mo yun. Ako muna. Okay. Tingnan mo. Ganyan lang hawak niyan para safety kasi mainit yan eh. Correct. Tapos sasabit. Oh, wow! Ang temperature niya ngayon is nasa nasa 100. Pero pag lulutuin mo na yung manok, kaabot ng 250 to 300. Ilang oras? 1 hour and 15 minutes. Yon. Ito talagang kinakain, no? Yan talaga masarap. Mainit yan, ha? Uhuy! Mainit lang. Ang sarap! Sarap yan. Magkano ito? 280, sir. Grabe. Pasok sa banga. Hey, boys! Kain tayo! Malambot yung... Sige. Daniel, Negros best chicken. Hindi ko alam kung dahil sa way of pagluto sa banga, parang may subtle na aftertaste na masarap. At the same time, sobrang tender. Yes! Kung ang naglalakihang banga ang sikreto sa masarap na lechong manok, dito pa rin sa Visayas, may special ingredient daw sila para mapasarap ang kanilang hamon. Walang iba kundi uod! Mahigit 2 linggo kasi ang proseso sa paggawa nito. Ito ang hamon de pandan at mahigit 100 taon na raw itong ginagawa sa Antique. Ano po yung perfect aging ng ganitong dish? Pinaka sabi sa akin is 1 week onwards. Ito yung natunaw na salt and sugar. Combination ng fats ng baboy. So pag 2 weeks na, they start to mold. At yung mold na yon, bago lutuin, tatanggalin? Oo, tatanggalin. Then pag nag-mold siya, magmamagot siya. Asan na po yung magots? Wala, tunaw na. Oh no! So kasama na po yun. It's a part of the process. aging process. Yung magots naman yata, pwede naman kainin yata talaga. Pwede naman, no? Di ba? Ganun sa mga preserve. Kahit sa mga cheese. So, pwede po bang umabot yan ng 52 weeks? Yeah, 6 months. Ako nakatikim ako, 5 months. 5 months. Ano po yung lasa na niya? Kinakausap ka na po ba ng baboy? Hindi na. Maitim na yung meat niya. From the looks of it, parang feeling ko, medyo sweet, savory. Pero usually pag ganito, parang titirahin ko kagad yung buto eh. Kasi yung buto, that's where the flavor's at. You know? Umuwi natin. Uy, parang siyang glazed. Parang siyang matamis. Maalat siya. So, mali. So, gets ko na ngayon. Kaya kailangan ng tinapay. Kailangan nga talaga ng pampa.
Because the bread or the rice or whatever it needs to counterbalance the saltiness. Ayun. Ako, dami kong kakainin nito. Si Lola Gloria ang nagpasa ng recipe ng hamon de pandan kay Jude. At sila lang daw ang pamilyang matyagang nakakaperpekto sa hamon de pandan. Kung hamon ang paggawa sa hamon na ito, ang susunod nating adventure, nangahamon din! Ang OG activity sa mga bansa na may snow, pwede rin daw gawin dito sa Pilipinas. Skiing sa kalye, pwede yan dito sa Rizal. Bakit niyo napili ito? Unang-una kasi, ang barangay namin, maganda yung pinakang terrain. Kasi ang roller ski na laro, kailangan may flat, merong uphill, and then may downhill. Right. So, at hindi masyadong dapat steep. Yes. Sakto lang dapat yung grade. Diyos ka pa! Drew! Isami mo naman ako sa biyahe mo. Isama kita o isami? Isama! Kasi iba yung isami oriental, iba yun. Isama mo ako, dali na please naman, para matutunan ko naman yan. Sure, dalawa naman yung meron so wala problema mo. Salamat talaga. Stop! Akala ko ako na yung pinaka-OA. Siyempre, safety first, Bejeros. Ano ba napasukan ko? Naalala ko yung feeling ng sinubukan din natin yung ski sa snow. Same dynamics, same technique. Yun nga lang, pag mahulog ka, hindi sa snow. Yes. Sa semento. Kaya po, bago namin talaga pagbulusukin, gumawa kami ng panibagong lumipat, make sure namin na may balance ang bata. Mararamdaman mo talaga if hindi mo masyadong ginagamit yung little muscles mo around the ankle. Mangangawit ka kapag hindi mo parating ginagawa. Nakakatuwa din dahil tayo mga Pilipino umaangat sa ice skating, wala naman tayong snow. Parang ito mga to, wala namang snow pero gumagawa pa rin sila ng, paraan para ma-maximize tong ski. In this case, roller ski. Yes po. Si Arman kaya, kamusta? Ganyan. Para matulak kayo. Ito yung pinakuna natin. Sige po. Nice. Good po. Parang nag-aaral ako maglakad nito Yes po. Pero nakagulo. Daddy! Mas Arman, Daddy! tama po yung ginagawa niyo. Natatakot ako, Daddy. Turuan mo ko maglakad. Go! Ano tayo? Go Team Philippines! Go Team! Ganyan ako! Gawin na! Para sa akin mga pangarap! O diba, kahit walang snow, pwedeng maranasan ng skiing sa Rizal, Bejeros. Kung skiing ang challenge kay Arman, ako, kasama ng aking crew, may challenge din. Kailangan lang natin i-rate yung mga pagkain na babanggitin sa atin. Pero paano natin i-rate? I-rate natin gamit yung I think nag-viral na post ni Alden. Yung parang ganyan, L, tapos ng lawit dila. Yan. So kapag hindi nyo trip masyado, yung dila dapat sumisilip lang. Pero pag gustong-gusto nyo, Takip na ng mga mukha. Anong rating nyo sa halo-halo? Pastillas. Leche flan. Buko pandan. Polvoron. lahat to masarap eh. Maruya. Kakanin. Love nyo rin ba ang kakanin tuwing Kapuskuhan? Aba syempre, nangunguna ang bibingka at puto bongbong dyan. Anong mas gusto niyo sa dalawa, Bejeros? Mas gusto ko ang puto bongbong. Ang paborito ko talaga ay bibingka. Puto bongbong. Kaya paborito ko yan. Si Kuya Kim kaya? Team Thai! Kasi pareho kong gusto yun eh. Pero kung papipiliin ako isa lang, mas gusto ko ang puto bongbong. Mainly because mas available yun sa amin. Nung bata po kasi ako, walang puto bongbong sa La Union. Kaya team bibingka ako. Dahil yun po ang namalayan ko na
Kinakain namin tuwing almusal minsan at kung magpapasko, dumarami rin po yung mga nagtitinda. So, Team Bibingka. Alam niyo ba kung bakit classic ang mga kakanin sa Pinas? Nagsimula raw ito bilang pasasalamat sa masaganang ani kung saan nagsasalo-salo ang bayan sa kanilang mga produktong palay, mais at iba pa. Sa paglipas ng panahon, naging parte na ito ng maraming pagdiriwang katulad ng Paskong Pinoy. Kapag dumayo sa Dinyangan, Quezon, ang nagpapasarap daw sa kanilang bibingka paggamit ng bahaw na kanin. Para raw yung pizza kung kainin, as in. Ang tawag nila rito, bibingkang alsa. Uy, sarap yung texture nila. Very soft, very moist. Siyempre may asukal pa. Sarap. Very good. Ito yung standard ng texture ng bibingka. Yung moist, chewy, sweet, savory. Para naman sa mga lokal, iba ang nalalasahan at naalala nila kapag kumakain ito. Yung pong pagkabata ko, yung pong masasayang araw na magkasama ang buong pamilya natin. Kung walang bibingkang alsa, hindi mabubuo ang Pasko. Sa loob ng mahigit 2 dekada, napakaraming tahanan ang napasaya ng bibingkang ito. Dahil 25 years na raw itong ginagawa ni Aling Aday. Amoy Pasko talaga pag naamoy mo yung bibingka ni Nanay Aday. Iba talaga ang luto ni Nanay Aday. Lasang may pagmamahal na babalik-balikan mo. Pero Nay, bakit nga babahaw? Kasi po yung bahaw, para po siyang pampalambot ng aking recipe. Kasi po pag wala siyang bahaw, patigas. Nagsasaing po talaga ako ng panlagay talaga. Tapos siya ko pong nilalagay pag gigilingin na. Made to order daw ang bibingka ni Aling Aday. At mabibili ito ng 350 pesos na pwede ng pagsaluhan ng buong pamilya. Kahit po sa ibang lugar, ino-order nila, pinapasalubong nila. Halos lahat po ganyan ang ino-order sa aking bibingka. Pinapang Noche Buena nila. Sa Ilocos Sur naman, may sarili silang kakanin na pangpasko na nasa loob ng kawayan. Ito ang tinubong. Special na handa ng mga Ilocano po, itong klaseng kakanin na tinubong. Nakilala namin ang mag-asawang halos 3 dekada na gumagawa ng tinubong. Napapansin namin na ito yung quite dying native delicacy ng buong Ilocos. Kaya napagtanto namin mag-asawa na ito ay ipakilala din namin yung mga kababayan natin. Nakapagbibigay daw ng kakaibang flavor sa kakanin ang lalagyan ng kawayan. Isasalang ito sa init sa loob ng kalahati hanggang 1 oras. Yung spirit pa ng Pasko ay laging nasa amin po pag nagluluto kami. Pero yung aroma niya, pag naamoy mo, alam mo na klaseng kakanin na tinubong na po. Pero bago matikman, ang pagbukas ng tinubong, pahirapan. Teka, isipin natin para natin itong buksan. Yan. Yun. Oh my goodness! Wow! Sa balis. Wow! Oh my goodness. Ano? Grabe! Para siyang tinupig. Ay, tinupig. Kahit pa tuwing Pasko, patok ang tinubong. Binibenta nila ito all year round. Kung kakanin sa kawayan ng bida sa Ilocos Sur tuwing Pasko, sa Bukidnon, mais ang nagbibigay kulay sa Kapaskuhan. Ito ang binaki o steamed corn cake. Ibibida sa atin yan ng sparkle artist at proud na taga-Bukidnon na si Caitlin Stave Bieros. I love to eat it with cheese. I have not yet tried traditional binaki. Ang binaki may glow up na ngayon dahil may iba't ibang flavors. Unsay naa di ay sa unsay difference sa traditional binaki ug ang binaki nga gihimo karon? Ang traditional mamkit, kuan lang, kining pure lang siya gyud mais. Pure lang gyud siya mais nga wala gyud kahalo-halo. Dili pare sa karon nga bag-o nga tradisyon, naa na siya mga mixing mga ingredients. Mahulaan kaya namin ni Caitlin kung ano ang mga ito? Bato, pick! I knew it. Gutom na ako eh. Galing ko talaga. Let's do this! Smile. Wait, you're telling me to smile so it's chocolate. Galing. This is dark chocolate. May mango flavored pala.
Cheese! Galing ah! Another one. So, yung guyabano pala meron dito sa Balay-Balay. Milk chocolate. Another one. Hey! Strawberry. Lakas kumain naman na itong babae na to. Another one. Mommy! Hindi ba pinapakain to? Original. Chocolate. Dark chocolate. Strawberry. No. Classic cheese. Yes. No? Chocolate. Dark chocolate. Classic cheese. No! No! Strawberry. Yeah! Saan ako natitigman? Pare-pareho lang. Coloring naman lang nilagay nyo eh. Dark chocolate. Chocolate. Cheese. Strawberry. No. Lahat sinabi ko ah. No. Cheese. Original. Yes! Kamay ni Drew. Chocolate. No. Dark chocolate. Dark chocolate. No. Cheese. No. Strawberry. More. No. Anong more? More. Original. No. No? Strawberry. Cheese. Corn. No. Guyabano. No. Kama sila eh. Chocolate, milk chocolate. More. Oh, yun ah. Di ba? Sa bawat lamesang Pinoy tuwing Noche Buena, ang handaan, iba-iba. May simple, minsan yung grande. Gayunpaman, may isang bagay tayong nakasanayan. Ang makasalo ang mga mahal sa buhay sa pagkainan. At umibabaw ang pagmamahalan sa bawat tahanan na tunay na diwa ng Kapaskuhan.